Hello! Kamusta mga kaibigan? Welcome sa aking YouTube channel. Dito sa aking channel ay samot-saring mga paksa ang siyang tinatalakay kung saan nagbabahagi ng mahahalagang impormasyon at kaalaman at tinitiyak ko sa inyo na may kabuluhan ang bawat video na ina-upload sa channel na ito. Kaya kung ready ka na, tara na at simulan na natin ito. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, na si Jesus, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3, talata 16. Maliwanag na sinabi ng ating Diyos Ama dito, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus, na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi kailanman mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay kung kay Jesus ka sasampalataya at wala ng iba pa. E paano na kung kangi-kangino ka sumasampalataya? Marahil ay ayaw mo kay Jesus o dili kaya ay hindi ka kontento kay Jesus kaya mayroon ka pang iba maliban sa Kanya. Kung ganun ang diskarte mo sa buhay, mapapahamak ka. Tanging kay Jesus lamang tayo dapat sumasampalataya. Kung ating hihimayin ng husto ang talatang ito, nangangahulugan lamang ito na hindi lang tao si Jesus dahil walang tao ang may kakayahang makapagbigay ng buhay na walang hanggan sa kanginuman, kundi ang Diyos lamang. Naiisip ninyo po ba ito? Binanggit din dito na ang Diyos Ama ang nagkaloob ng kanyang tanging anak sa sanlibutan upang gampanan niya ang isang misyon na tanging si Jesus lamang ang qualified na makagawa nito. Wala nang iba pang sinugo ang Diyos Ama sa mundo maliban sa kanyang tanging anak lamang. Kaya, kung mayroon mang iba pang nagsasabi na siya daw di umano, ay sinugo din ng Diyos Ama, huwag ninyo siya paniwalaan. Baka isa lang siya sa mga tumakas mula sa mental institution. Kaya ingat lang po kayo para huwag nila kayong mabudol. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa aklat ng Filipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang 11. Malinaw itong pinapahayag sa Biblia, pero bakit ganun? Ayaw ninyong paniwalaan ito. May imposible ba sa Diyos na siya ay magkatawang tao? Pero naging mas madali pa para sa inyo ang maniwala na naging anghel yung isang mangangaral at naging mas mataas pa daw ang kanyang kalagayan kay Jesus sa kalangitan? Ano kayo, mga bangag sa droga? Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Mga Hebreo 1, talata 8. Ang talatang ito ay maliwanag na pinapahayag ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus ay Diyos. Gayong nagsalita na ang Diyos Ama at tinawag niyang Diyos ang kanyang anak. Bakit kung ano pang pagkontra ang ginagawa ng iba sa inyo na gusto pa rin ninyong kilalanin si Jesus bilang isang tao? May problema ba kayo sa pangunawa o pangintindi? Kung may Diyos Ama, may Diyos Anak. Kung hindi ninyo makayang tanggapin na si Jesus ay Diyos, ay problema na ninyo iyan. Pero kailanman ay hindi ninyo makakayang baluktutin kung ano talaga yung totoo, yung tama at matuwid. Ang tanging magagawa na lang ninyo ay tanggapin sa inyong mga sarili na mali yung paniniwala ninyo. Narito ang isa sa maraming mga talata na nagpapahayag ng pagka-Diyos ni Jesus. Sa aklat ng Juan Kabanata 20, talata 28 ay ganito ang sinasabi. Sumagot si Thomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Tinawag ni Thomas si Jesus ng Diyos ko. Totoo bang nagulat lang daw si Tomas kung kaya siya napadyos ko kay Jesus? Kung babasahin ninyo ang buong kabanata ng Juan 20, may dahilan ba si Tomas para magulat siya kay Jesus? Sinaway ba ni Jesus si Tomas nang tinawag siyang Diyos ni Tomas? Hindi naman, di ba? Tinanggap ni Jesus ang deklarasyon ni Tomas sa kanya. Itong relihiyon na sadyang lapastangan kay Jesus, kung ano-ano na lang ang kanilang mga excuses na binibigay para lang mapasinungalingan ang mga talata sa Biblia na malinaw na nagpapahayag na si Jesus ay Diyos, na nagkatawang tao. Bakit hindi nila kayang matanggap ang katotohanan ito? Ang talata sa Biblia na
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ay mula sa Mateo 11, talata 28. Ito ay isang paanyaya mula kay Jesus para sa mga taong nahihirapan sa mga hamon o pagsubok ng buhay upang makahanap ng kaginhawahan, kapayapaan at kaligtasan. Kailangan lamang na lumapit sa Kanya at wala ng iba pa. Ang Apokalipsis 22, talata 12 ay nagpapahayag ng ganito, "Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Binibigyang diin ng talatang ito ang nalalapit na pagbabalik ni Jesus at ang ideya ng pagkakaloob niya ng gantimpala at kaparusahan para sa mga kung anuman ang ginawa ng mga tao sa lupa. Ikaw ba, gantimpala o kaparusahan ba ang iyong matatanggap mula kay Jesus? Maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay naging makabuluhan ang bawat minuto na inyong ginugol sa panonood ng video na ito. Bilang pagsuporta po ninyo sa aking YouTube channel, huwag ninyo kalilimutan na pindutin ang like, share at subscribe buttons sa ilalim nitong video. Huwag din po ninyo kalilimutan na panoorin ang iba ko pang mga uploaded videos na narito sa aking YouTube channel. At umaasa din po akong muli tayong magkikita sa lalong madaling panahon para sa aking panibagong worth watching video.